Ayun mga karabas, kamusta po kayo? Isa na namang episode po ang hatid sa inyo ng Ayong Marabas Channel. Nandito po tayo ngayon sa ating backyard aviary. Pero mga karabas, hindi po tayo dito magbo-vlog ngayon dahil dadayo po tayo sa ibang lugar. Kahapon po, nag-inform sa akin si editor natin, si Eddie Short, na sa pinuntahan nilang lugar, mayroon daw doon, di umano, na isang agila na maamo sa tao, na napapakain ng tao. Ano po siya? Wild po siya. Natatawag ng tao, tapos napapakain niya. 'Di ba? Nabibigyan niya ng pagkain. So, sabi niya, Brad, baka gusto mong i-feature, i-cover to. So, pupunta po natin kasama si editor at let's see kung ano yung mangyayari. Kasi ako personally gusto ko talagang ma-witness 'yon, na siyempre mahilig tayo sa ibon mga karabas. Tapos 'yon, agila, tapos wild, tapos natatawag ng tao. So medyo interesting, di ba? Kakaiba siya. So tara, samahan niyo ako sa episode ito mga karabas. Yun. Tayo na mga karabas. Siyempre, sasamahan tayo nung nagsumbong. Anong bihis mo? Yung dandang bihis ko Sino yung nagsumbong sa atin ng agila-agila na yan? Ganda pre. Ito, at malapit na tayo sa area kung saan nagpapakita yung yung agila. Ito na mga karabas. Ngayon, susubukan nating i-approach yung agila, At ito, pinatad na po namin yung isda. Subukan natin. So sa ngayon po, subukan nating pakainin. Pag successful yung pag-approach natin at lumapit sa atin, may ikukwento natin, may story pala tong tong agila na to. Kung bakit gantong medyo maamo siya sa tao, Cook! Cook! Ay, lumapit mga karabas, parang meron lang siyang meron lang siyang recognized na tao at boses ng pagtawag. Whoop! Whoop! Sabi niya, sige, uy, hindi man yun yung nagpapakain sa akin. Medyo layo tayo. Layo muna tayo ng konti, mga karabas. Dito tayo. Mga karabas, habang hinahantay natin lumapit to, kwento lang natin kung ano yung kinento sa atin ng isang residente dito. So ito po pala, itong agila na to ay pawala po ito ng galing po itong sanctuary dito po, sa sanctuary dito. So nung pinawalan daw po yan, nandadagit dito sa kanila ng mga sisiw. May isa pang case na kambing naman, batang kambing yung binira. Tapos nung Yan na. Itong agila pala na itong mga karabas, ayun na ito Ang tingin ko ito yung yung white-bellied eagle. Usually ito sa nanginginain sa mga gilid ng Yan na. Yan bro. Yan. Ito yung mga nandadagit ng isda. Ito mga karabas. Ayun, sinubukan niya pala na ofera ng isda.
hindi na nang gagambala ng mga sisiw. Pero yun nga, talagang binibilhan niya daw ng pakain. So ayan sila mga karabas. So ayan na po. Nahinginain na. Subukan natin lapitan. Yan, nakikisama din yung mga uwak. So ayan, nahinginain na siya. Okay. Try pa doon natin lapitan. Maganda rin to para masubukan natin kung talagang maamo siya sa kahit sinong tao. May good side at bad side itong pagiging maamo na ito mga karabas. Dito na tayo. Ayun, nasa siya. So yun ang maganda. Medyo mailap siya sa ibang tao. Dagit na yung mga uwak. So yun, layo ulit tayo. So hindi natin pala kayang lapitan ng ganong kalapit. So hindi ko makwento ng maayos kasi distracted ako dun sa ganda ng agila eh. So yun nga, nung sinimulan pong mag-offer ng isda nung isang residente dito, hindi na daw po nandadagit ng mga sisiw at mga iba pang hayop. So kaya naisipan niya na pakainin na lang ng pakainin. So every morning nandiyan na nakaabang yan, nag-aantay ng isda, no? So, nakakwentuhan ko rin yung ibang kapamilya. Mas sila nagtitipid sa ulam, pero ito, binibilhan niya talaga ng isda. So, yun po yung sitwasyon nung agilang pinawalan, ano? So, subukan din po nating makausap yung DNR vet natin dito. Regarding sa situation ng agila na to, regarding sa behavior niya na yan, kung maganda ba yan o pangit ang epekto ng pagiging maamo niya at pagiging dependent niya sa tao ng pagkain, ano. Kasi mga karabas, kapag ang nangyari naging sobrang amo siya sa lahat ng tao na pwede mag-offer sa kanya ng pagkain, may tendency po na mahuli uli siya, hulihin. Hindi naman lahat ng pag-iisip ng tao kagaya nung at least pag-iisip ni tita na gusto niya lang talagang pakainin, gusto niya lang na makatulong doon sa agila, at syempre gusto niya rin na hindi nagagambala yung kanyang sisiw. Paano yung iba na gusto palang alagaan, hulihin uli siya? So kaya good thing na pag ibang tao pala yung lalapit, maalis siya. Nandun siya sa kasi yung Tamaraw Gene Pool Farm is considered as pre-release area for local wildlife natin. So nandun siya, is naka-soft release siya doon. Kasi ang mga wildlife natin is hindi pwede yung katulad nung ginagawa dati na pinapakawalan na lang pagkakuha sa, kunyari ni-rescue, ipinapakawalan agad. Hindi sila pwedeng ganon kasi hindi nila kayang survive sa wild. Kaya ang tawag doon is soft release. Kumbaga sinasanay mo muna sa area. Nakakulong siya before ng mga nasa around more than a year. Then after nun, nirelease namin siya nung familiar na siya sa area. Pero nung nasa area siya, guided pa rin namin siya kasi hindi pa siya marunong mag-hunt ng mga prey niya. Kaya binibigyan muna namin siya ng mga pagkain doon. Kaya nakikita niyo lumalapit siya sa tao. Sa case niya, medyo mahirap pa siyang i-release kasi imprinted pa siya sa tao. It means sanay pa siya sa tao. Alam niya na pwede siya makakuha ng pagkain sa tao, dumidepende siya sa tao, which is hindi siya pwede pagka release mo siya sa wild. So kaya naman siya nasa Tamaraw Gene Pool Farm kasi yun yung isa sa mga safe area kasi part siya ng Mountain Glitbaco Natural Park. So it means na yung mga wildlife na nandun is protected sila. Ayun, kumbaga ang goal kasi namin doon is i-release siya na wala na yung imprint niya sa tao. So yung pagpapakain ng mga outsiders, ganun. Kumbaga mas parang hindi imbis na ialis natin yung imprint niya sa tao na nakadepende siya sa pagkain ng tao, lalo pa natin siyang pinapatagal yung pag-release niya talaga.
So as of today, naghahanap rin kami ng mga proper na release area. Like, kasi ang mga white-bellied sea eagle, usually mga piscivorous yan kumakain yan ng mga fishes. So, pinakamagandang i-release site sa kanya is yung mga tabing dagat. Pero ayun, medyo mahirap pa maghanap ng mga tabing dagat na safe na mag-release ng wildlife tayo. Undergoing pa rin naman yung rehabilitation nila nung white-bellied sea eagle. So, ang pinaka-goal natin sa Wildlife Rescue Center is to bring them back to their natural habitat or sa wild. Pero sa tingin ko, ngayon magtatagal pa yon kasi until now, may degree pa rin siya ng imprintation sa tao. Pero kahit papaano, yung imprint na yun ay unti-unti rin naman niyang nakakalimutan na.